Pagkatapos, ibinibigay niya ang palaso kay Jihan bilang gantimpala sa pagpapakita ng tunay na paggalang. Tulad ng inaasahan niya, ang palaso ay napakalaki na maaari itong gamitin bilang sibat. Pagkatapos, sinabi ng estatwa kay Jihan na inaasahan niyang dumating ang araw na magkikita sila sa isang mas marangal na larangan ng digmaan sa hinaharap. Ang Battle.net ay may walang katapusang mga larangan ng labanan, kaya't hindi maiiwasan na magkikita silang muli. Pero hanggang sa panahong iyon, masayang gagamitin ni Jihan ang bagong sandatang ito sa buong potensyal nito. Habang hinahangaan niya ang sibat, mas nag-aalala ang kanyang mga manunood tungkol sa kakayahang ginamit niya upang masira ang busog. Napakabilis nito na kahit slow motion ay hindi sapat upang makita kung ano ang nangyari. Dahil ang Ultra Speed Stab ay hindi lang sobrang bilis, ito rin ay isang teknik na tumpak na tumutok sa isang punto gamit ang manipis na espada. Ang katotohanan na nagamit niya ito ay nangangahulugang gumagaling na siya sa pagkontrol ng Nameless Divine Arts. Noong unang beses niyang ginamit ang kakayahang ito, hindi ito matatag at kumonsumo ng marami sa kanyang lakas. Pero ngayon, habang ginagamit niya ang kasanayang ito, lalo itong nagiging pinino at matatag. Sa ganitong takbo, magagawa na rin niyang ipakita ang mga pangunahing anyo ng martial arts. Ngayon na natapos na niya ang nakatagong misyon, siya rin ay kinilala ng mananakop at pinalaya sa pagsusulit sa ikapitong palapag. Dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pagsusulit sa ikapitong palapag, wala nang dahilan para hayaan ang isang lalaking nagtaksil sa kanya na maging number 1. Lumakad siya patungo sa mandirigma na bahagya pa ring nagigising pagkatapos ng matinding init na bomb-alot sa silid. Pagkatapos, ginamit ni Jihan ang kanyang bagong sibat upang saksakin ang lalaki, na nagwakas sa kanyang buhay sa isang iglap. Natapos ang laro at bumalik si Jihan sa mga bubong ng paaralan, kung saan tila lahat ay nanunood sa kanyang laban sa dungeon. Ang sibat ang pinakakahangahangang bagay, at nakabibighani na nakakuha siya ng napakahalagang bagay mula sa isang bronze dungeon. Tumingon siya kina Haiyan at Gaoyang na nanunood din ng stream at inihayag na siya na naman ang unang nakakuha, tulad ng ipinangako niya. Ibig sabihin, nanalo siya sa postahan, at bilang gantimpala, kailangan ipakita ni Haiyan sa kanya ang kanyang status window. Nagtataka si Haiyan, at sa simulay akala ni Jihan na gusto niyang bawiin ang kanyang salita, pero mas nag-aalala siya tungkol sa higanting sibat na hawak nito sa likod niya. Punong-puno ito ng napakalakas na kapangyarihan na halos napipilitang hilahin ni Gaoyang ang kanyang espada ng walang isip. Matapos niyang ilagay ang sibat, ipinakita niya sa kanya ang kanyang status window, tulad ng ipinangako niya, ngunit nahihiya pa rin siyang ipakita ito sa kanya. Pagkakita niya mismo dito, nakumpirma niya ang kanyang iniisip. Mayroon siyang talento sa pag-aalaga na nagpapahintulot sa kanya na alagaan ang ibang mga manlalaro. Pinapanood ni Gaoyang nang may pag-aalala mula sa gilid habang tila mamamatay sa kahihiyan si Haiyan. Ayaw na ayaw niyang pag-usapan ang kanyang regalo, at sobrang naiinis siya na gumastos siya ng napakaraming pera para sa isang napakabansot na regalo. Sobrang nalungkot siya, nagsimula na siyang magtaka kung bakit pa siya pumasok sa akademya sa unang pagkakataon, at nauwi siya sa pag-usap ng masama tungkol sa akademya sa bawat pagkakataon na makuha niya. Pero ngayon kailangan niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa pagpapalago sa mismong akademya. Si Jihan naman ay walang sinasabi, at tinitingnan siya ni Haiyan, at nahuli pa niyang nakangiti ito sa kanya. Akala niya'y pinagtatawanan siya nito, pero nilinaw niyang masaya siya sa halip. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang telepono at humingi ng kanyang numero. Pinapaalala ni Haiyan sa kanya na siya ang natalo sa postahan, pero sinasabi niya na gusto lang niya ang numero nito. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya na nasa business card na ibinigay niya ang kanyang numero, pero sinabi niya na nawala ito. Iyon ay basically nagsasabi sa kanya na wala siyang interes sa kanya, pero bigla na lang siyang humihingi ng kanyang numero. Hindi maalis ni Haiyan ang pakiramdam na nilalaro lang siya nito, at hindi ito matanggap ng kanyang ego, pero sa kabila nito ay ibinibigay pa rin niya ang kanyang numero, kahit na sinavenue pa ang kanyang pangalan sa kanyang telepono na may puso. Pagkatapos, lumingon siya at umalis, mayabang na lumingon muli upang makita kung paano siya tutugon sa paraan ng pag-save niya ng kanyang pangalan. Sa halip na magulat o magtaka, bahagyang tumawa si Jihan at sinabi sa kanya na tatawag siya. Iyon na ang huling patak para sa kanyang ego, at gusto na niyang sumigaw sa kanya, pero pinipigilan niya ang sarili niya. Sa ibang bahagi ng paaralan, pinapanood ni Jihan ang unang dungeon run ng kanyang tiyuhin kasama ang kanyang mga kaklase, at lahat sila ay humahanga sa kung gaano siya kalakas. Si Hiso, bagaman, ay tila hindi kasing saya ng iba tungkol sa tagumpay ni Jihan.
Sa katunayan, mukhang galit siya, pero nagising siya mula sa kanyang pag-iisip nang tawagin siya ng isa sa kanyang mga kaklase. Tinanong ng babae si Hiso kung napapansin din niya kung gaano kaiba ang hitsura ni Jihan kumpara sa isang buwan na ang nakalipas. Noong huling pumunta si Hiso sa bahay ni Seiya, si Jihan ay mukhang isang walang trabaho at lasinggero, at ngayon ay naging isang kahangahangang tao na kahit isa sa kanyang ibang kaklase ay napapaamo sa saya. Hindi mapigilan ni Seiya ang maluhanang tuwa sa katotohanang ang kanyang tiyuhin ay naging isang napakarespetadong tao. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Hiso si Seiya na malapit na ang kanyang ika-18 kaarawan, na nangangahulugan din na malapit na ang araw na opisyal na magiging manlalaro siya. Lahat ay nagigising bilang isang manlalaro kapag sila ay nagiging 18, na nagpapahintulot sa kanila na makita ang kanilang mga status window. Ang ibang mga estudyante ay naaalala rin ang katotohanang iyon, at ang katotohanang dapat siyang kinakabahan tungkol dito. Ang mga estudyante ng Battle.net Academy ay sabik na naghihintay sa araw na magiging mga manlalaro sila, matapos gumugol ng napakaraming oras sa iba't ibang klase at sumailalim sa napakaraming pagsasanay. Ang silid ng regalo ang pinakamalaking dahilan kung bakit umiiral ang akademya, at lahat ng estudyante ay pinaka-interesado sa mga regalo. Nagsisimula ng magtaka ang ibang mga estudyante kung makakatanggap din si Seiya ng regalo, at ang ilan ay iniisip na ito ay magiging hindi bababa sa isang S-rank na regalo. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay may SSS rank na regalo, ang kanyang ina ay isang SS rank at isang santuwaryo, at may mga bulong-bulungan na ang kanyang tiyuhin ay hindi bababa sa S-rank. Sa lahat ng mga talento sa kanyang pamilya, walang paraan na hindi siya magiging kasing lakas nila. Bagaman may mga pag-aaral ng isinagawa na nagpapatunay na walang kinalaman ang genetika sa mga talento, sa kabila nito, umaasa pa rin siya na makakakuha siya ng maganda. Ang kanyang kaarawan ay mahigit 1 linggo na lang ang layo, kaya talagang kinakabahan siya tungkol dito, pero sinisikap ni Hiso na nandyan para aliwin siya. Sinabi niya kay Seiya na maghintay sa isang regalo na makukuha niya sa kanyang kaarawan. Samantala, sa Neo Self-Defense Force Training Hall sa Japan, walang katapusang mga walang malay na tao ang nakahiga sa likod ng Sword King bilang patunay ng kanyang sesyon ng pagsasanay. Ang mga manunood ay nagtataka lamang kung palaging ganito kalakas ang Sword King. Gayunpaman, malinaw na sa pamamagitan ng pagsasanay na ito na ang Sword King ay lalong lumakas, at ang lahat ng kanyang kakayahan ay mas mataas na ngayon kaysa dati. Ngayon na umabot na sa ganitong antas, sabik na sabik ang lahat sa Neo Self-Defense Force sa araw na magde-debut si Ito Ryuhei sa laban sa pagitan ng Korea at Japan. Sa headquarters ng Divergent Guild, nagkakaroon ng napakamainit na pag-uusap si Heian sa telepono. Kausap niya ang kanyang ama na gusto siyang subukang makipagrelasyon sa isang tao na ayaw niya. Nagpapatuloy sila sa pagtatalo, at patuloy na pinipilit ng kanyang ama na magpakasal siya sa lalong madaling panahon. At sa huli, sobrang naiinis siya kaya't bigla na lang niyang tinapos ang tawag sa kanya. Pumasok si John sa kwarto para tingnan kung ano ang nangyayari, at hindi man lang itinago ni Heian na siya'y galit. Iniwan niya ang kanyang tahanan at buhay dahil patuloy na pinipilit siya ng kanyang ama na pakasalan ang mga taong sobrang tanda na o hindi kaaya-aya. Sa pagkakataong ito, pinilit siyang makipag-date sa isang mataba, kalbo, at matandang lalaki mula sa Neo Self-Defense Force. Ito ay talagang masama at hindi komportableng sitwasyon, at ganito na ang kanyang buhay mula nang siya ay ikasal. Sa kabila ng katotohanang mayaman siya, hindi ito pumipigil sa kanyang ama na gusto pa rin siyang ipakasal sa isang mayamang tao. Iminungkahi ni John na umuwi at magpahinga si Heian, ngunit tumanggi siya dahil mas komportable siya sa punong himpilan ng Divergent Guild. Pagkatapos, naglaan si Heian ng sandali upang humingi ng tawad sa kanyang bodyguard, tila wala sa lugar. Alam niya na walang masyadong oras para sa sarili si John dahil nagtatrabaho siya bilang isang bodyguard, at sa kanyang S-rank na talento, mas magiging kapaki-pakinabang ang kanyang mga kakayahan sa ibang lugar. Hindi naman nagmamalasakit si John, at sinisiguro niya kay Heian na ang pagiging bodyguard ay kanyang tungkulin, at isang bagay na pinili niyang gawin. Sa ngayon, maghihintay na lang siya hanggang magmana si Heian ng kumpanya, kahit na ayaw ng recruiter ng Divergent Guild na gawin ito. Sa halip, gusto niyang maging independent, para makapagtrabaho siya at kumita ng sarili niyang pera, at mamuhay ng buhay na gusto niya nang walang pangungulit ng kanyang mga magulang na magpakasal. Iyon sana ay isang marangal na layunin kung hindi dahil sa katotohanang ang pangunahing paraan ni Heian para kumita ng sarili niyang pera ay sa pamamagitan ng pagsusugal.
Maaaring legal ito, pero palaging natatalo si Heian sa bawat postahan na ginagawa niya na nagiging napakababa ng posibilidad na makakakuha siya ng sariling pera sa ganitong paraan. Pero sa pagkakataong ito, sigurado siyang makakapanalo siya ng malaking halaga. Dahil ito sa paparating na laban ng Korea at Japan. Medyo malungkot ang sitwasyon pero lahat ng mga Koreano ay tumataya na mananalo ang Japan. Ayaw sabihin ng mga tao ng direkta, pero alam ng lahat na mananalo ang Japan. Ang kanyang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay na may mensahe mula kay John, at ang nilalaman ng mensahe ay nagdulot ng pagkabigla sa kanyang mga mata.